Ayan, magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon kung anong oras nyo man ito mapapanood. Okay, tunghayan natin, no? May pinost si Puginius at saka pinasa niya sa akin kanina tungkol sa conviction di umano ni Susan Yance. Tunghayan natin kung anong mga nakapaloob dyan sa conviction na yan, okay? So ito, wait. Oh, by the way, magkakaroon pala kami ng live ni Bungo mamayang gabi, no? As of this recording ha, mamayang gabi yun. May 4 ng 9 o'clock. Yan, ito yung pinasa ni Food Genius kanina na decision, no? Re-react lang natin ito. Sabi dito, ayan no, Susan Gabriel Morin Yance versus alias Attorney Alice Villanueva, Attorney Gabriel Guevero, no? Accused. Criminal case estafa under 315, no? Okay, paragraph 2. Sabi dito, when this was called for arraignment, nagkaroon ng arraignment at saka pre-trial, si Susan Yance andoon, no? Appeared with counsel Mary Ann Berha. Mary Ann Berha, yung kanyang lawyer. Si Susan Yance, nag-manifest siya na mag-e-enter siya ng plea ng bargain. Mag-e-enter siya ng plea bargaining, no? At pinayagan siya na mag-plead guilty sa mas mababang kaso. Under deceit 318 ng revised penal code, no? After the information was read and explained, accused assisted by counsel pleaded guilty. Ayan. Nag-plead siya ng guilty. So, dahil diyan, sabi ng korte, no? Wherefore the court finds guilty, the court finds accused guilty beyond reasonable doubt of other deceits under Article 318 of the revised penal code as amended and sentences her to pay a fine of 5,000 pesos and with subsidiary imprisonment in case of non-payment. Ibig sabihin hindi siya tawag dito na guilty siya kasi nag-plead siya ng guilty sa arraignment. Yung binabasahan ka ng ang arraignment, binabasahan ka diyan ng information. At diyan sasabihin mo kung ano yung plead mo, guilty or not guilty. Pag nag-guilty ka, tapos na yung kaso. Umaamin ka na sa pagkakasala mo. Pag sinabi mong not guilty, magkakaroon ng trial, of course, 'di ba? So dito, ang kinasa sa kanya ay 315, yung estafa under 315. Pero nakipag-bargain siya, magpi-plead siya ng guilty sa mas mababang kaso. No, yung other deceits ng 318. Ano yung parusa sa kanya? Magbabayad siya ng 5,000 pesos sa yung fine. Ibig sabihin ng fine yung tawag dito, multang 5,000 pesos. Tapos pinapagbayaran din siya ng 7,000 dito na civil liability. Ibig sabihin, magbabayad siya doon sa nagsampa ng kaso sa kanya ng 7,000 as civil liability. Take note din no na sabi dito, inuutusan din yung BJMP Muntinlupa na palabasin na siya. No? Kapag nabayaran niya na yung multa niya, no? Immediately release upon compliance with yung no. Ngayon, ang tanong dito, anong ibig sabihin niyan sa atin? Unang-una, gusto kong bigyan diin dito yung tinatawag niya akong pulubi daw na limos. Sabi niya sa akin. Tapos, 'di ba pinagmamalaki niya na yung buhay niya ay marangya, 'di ba? Meron siyang ganito, meron siyang ganyan. Naglalamer siya, whatever, no? Hindi siya nabubuhay ng walang aircon, 15 days lang na walang aircon, mamamatay na siya supposedly. Pero pakibasa natin dito, no? Sino ba yung abogado nitong si Susan Yance? Na walang masama dito, no? Walang masama dito. Ang masama kasi nagyayabang ka. Tapos wala ka naman pala, no? Ang abogado niya ay si Attorney Mary Ann Berha ng PAW. Ibig sabihin ng PAW, Public Attorney's Office, libre.
no? Libre yung kanyang attorney. Hindi katulad ni FLM na nakakapag ah, Zamora Poblador, 'di ba? Yung minamata-mata niya na taghirap daw. Ito, ang dami na nga na scam nitong taong to, nagpau pa rin. Anong ibig sabihin nung order na yon ng korte ng Muntinlupa? Ibig sabihin lang niyan, siya ay pwede na siyang ilabas doon sa kasong yon. Basta magbayad lang siya nung kanyang multa na 5,000. Tsaka yung 7,000 na danyos doon sa yung nabiktima niya na nagreklamo. Pero makakalabas ba talaga siya? Remember no na ang ano nito, ang order na ito ay galing sa Muntinlupa, Metropolitan Trial Court ng Muntinlupa. At yung nag-issue sa kanya ng warrant of arrest ay yung Cavite, sa Cavite. So ibig sabihin ibang kaso ito. Hindi ito yung kaso na reason kung bakit siya naaresto. 'Di ba? Na yung sinerve yung warrant sa kanya nung sa Cavite. Hindi natin alam, no? Hindi pa binibigay sa atin ni Fuji News yung scoop about diyan kung si Susan Yance ba ay ongoing ba yung kaso niya doon sa kung natuloy ba yung kaso niya doon sa Muntinlupa, pero kung ako yung tatanungin nyo, yung kaso niya doon sa tawag dito sa Cavite. Kung ako yung tatanungin nyo, malamang natuloy yun. 'Di ba? Kasi ang tagal siyang pinaghanap-hanap doon, tapos mapag-uusapan lang kumbaga para I don't think so, no? Nasinerban siya ng warrant doon tapos papalisin lang siya, no? Ngayon meron pa yung nakikita nating warrant of arrest na na sinerve din na yung galing Mandaluyong, wala pa ring resolution yun, 'di ba? Tapos at the same time, finally, meron siyang conviction doon sa falsification. No, meron siyang conviction sa falsification. Tapos parenthetically, pag-usapan din natin yung pinagkaiba ng 315 at saka yung 318. Ito yung sinasabi ko, although may order na para siya palabasin, ito immediately release the accused, no? Hindi naman yan upon compliance, no? Yung i-comply niya yung mga nire-require sa kanya. Hindi pa rin siya makakalabas kung meron siyang unless detained for another lawful cause and to report the time and date of the release. So ibig sabihin kung meron pa siyang reason kung bakit siya dapat ikulong, kasi isang kaso pa lang 'to eh. 'Di ba alam naman natin patong-patong yung kaso na sinampa sa kanya. So sa isang kaso pa lang ito, no? Ayan, bago lang, no? April 16, 2026 lang lumabas yung order. At meron pang pinasa sa akin, si Fuji News na yung nabayaran niya na yung kanyang yung multa niya at saka yung 7,000 na atraso niya doon sa babae, no? Pero just the same, makakalabas ba siya dahil dito, no? Tsaka bakit siya yung guilty plea? Bakit siya nag-plea ng guilty? Okay, at ano yung epekto niyan, no? Tutungayan na rin natin yung syempre, 'di ba? Yung sabi ko sa inyo, yung 315. Ito yung kinasa sa kanya, oh. Ito yung kinasa sa kanya, Article 315 o yung swindling, estafa ng ng Revised Penal Code. Sabi dito, Section 2A. So ano yung 2A? Ito 2, no? A. Ang kinasa sa kanya ay following false pretense, ibig sabihin sa pagsisinungaling, no? At saka panloloko at paggawa ng mga panloloko nga. By using fictitious name, falsely pretending to possess power, influence, qualification, property, credit, agency, business, or imaginary transaction, or by any means of similar deceits. O ibig sabihin, ang kinaso sa kanya ay yung nagpapanggap siya, pretending to possess power, influence, at qualification. Ano yung qualification? Yung qualification niya as a lawyer, no? Nagpapanggap siya na lawyer. Yun yung kinaso sa kanya. No? Tsaka yan yung fictitious name. So 2A yun, 2A. Ngayon, ano yung inamin niya para siya makalabas, no? Ito kasi yung 2A na yan, no?
Aresto mayor yan ng maximum ng aresto mayor. So bali 4 months yata yung aresto, yung ano, no. Tignan nyo na lang. Ang inano niya, ang tawag dito, yung umamin na lang siya dito sa 318B. Any person for profit or gain shall interpret dreams, make forecasts, tell fortunes, or take advantage of the credulity of the public in any similar manner. Pasok pa rin. Bakit? Hindi naman baka sabihin nyo, hindi naman siya nag-interpret ng dream. Hindi naman siya nag-forecast ng kung ano mangyayari. Ano yung bakit 318 yung nag-agree nag-apply dito? Yun yung nagte-take ito yung dulong-dulo, no. Take advantage of the credulity of the public in any other similar manner. Yung nagte-take advantage ka sa pagkauto-uto ng mga tao. So yun yung pwedeng ikaso sa iyo, no. Ano pa rin yan, estafa pa rin, no, kaso mas mababang uri. So ngayon bakit siya nag-plea? Para yung parusa sa kanya mas mababa. Ibig sabihin, pagka nagpipli ka, aamin ka, na guilty ka, pero makikiusap ka na yung ibaba yung ano. Dito ang plea bargain niya, kasuhan na lang siya ng mas mababa tapos aamin siya doon. Bakit pumapayag yung korte tsaka yung ating batas para diyan? Kasi para hindi na hindi na yung para ma-dispose kagad yung kaso, no? Total umaamin ka naman sa kasalanan mo. Kumbaga binibigyan ng premium yung mga tao na hindi na sasayangin yung oras ng korte. 'Di ba? So, ayan. Kung maalala nyo, 'di ba? Naglabas ng statement yung anak ni Susan Yance o yung kilala nating si Savvy Filipino lawyer na nagsasabing wag daw husgahan yung anak niya, yung nanay niya kasi daw everyone is presumed to be innocent until proven guilty. Paano yan? Na-prove na guilty siya. Kasi hindi ka naman mag-plea bargain kung wala kang kasalanan talaga. 'Di ba? Kung naniniwala ka talaga na ikaw ay inosente, mas madaling patunayan na inosente ka kaysa ikaw ay may sala ayon sa batas ng Pilipinas. No, I'm sorry. Ayon sa batas in general sa mundo, no. Kasi may doctrine ng pro reo. So, ngayon ang masasabi niya? Pwede na bang husgahan yung kanyang nanay kasi mayroon ng conviction? So, kung gusto nyong husgahan si Susan Yance, husgahan nyo. Kasi okay lang naman daw, basta daw, yun yung ma-infer natin. Yun yung sabi, hindi ako yung nagsabi nun. Yun yung pwede mong ma-infer sa sinabi nung anak niya na si, ewan ko kung anong pangalan, Odessa daw, di ba? Ngayon, ano pa? Di lumabas din, no, na kinailangan niya ng PAW, ibig sabihin wala siyang pang-abogado. 'Di ba? With all the bragging na ginawa niya, anak siya ng Lebiste, meron silang generational wealth, 'di ba? Mayaman sila, ang dami niyang mga claims. Di lumabas din na wala siyang pang-abogado. Ano kaya masasabi ni Don si dito, no? Sa maniniwala na kaya siya na naloko din siya? So, ayan. Tignan natin, no, sa susunod. May lalabas pa yan kasi meron pang sinabi sa akin si Pugenius, no. Okay, hindi pa siya makakalabas actually kasi nga although kahit meron siyang nabayaran niya na yung niya diyan, multa niya, meron pang ibang mga kaso siyang kinakaharap, no. Isa pa lang 'yan, marami pang iba. Mag-subscribe at mag-like ng aking video dito or kung feeling generous kayo, pwede kayong alam nyo na yung kinagagalitan ni Mandirigma. Anyway, bye-bye.